O ano, nagsisisi ka na ba sa pagpili dyan sa boyfriend mong red flag pa sa pinaka-red flag? Sarkastikong ani Lilit. Pangiti-ngiti pa si Gaga sa nakakainis na itsura kaya mas lalo akong naasiwa. Tigilan mo nga ako, sasampalin ko yung bibig mo masyadong pasmado. Inis kong sumbat habang nililinisan ng mga chichiryang pinagkainan ng boyfriend ko sa lamesa. Saktong pag-uwi kasi nito ay ang pagbisita naman sa akin ng kaibigan ko at nadatnan pa talaga niya ako na nililinisan ng kalat ni Jordan. Kung babalikan ko kasi yung unang pakilala ko sa kaibigan kong si Lilit kay Jordan, disaster talaga. Knowing Lilit, vocal siya kapag hindi niya gusto ang aura ng isang tao. Alam niya kung may mali rito at ipapakita na agad niya yun sa tao. Doon naman ako bilib sa kanya. Hindi niya na kailangang kilatisin pa ng husto yung tao para lang masabi na hindi maganda ang ugali nito dahil sa salita at galaw siya bumabase. At hindi pasok doon si Jordan. Nabigo siyang kunin ang loob ng kaibigan ko. Kaya ngayon heto, kung hindi ako bubungangaan, kung ano-ano naman ang sasabihin para magsisi akong pinili pa si Jordan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, aanga-anga ka rin Sabing wag munang pumasok ulit sa relasyon. Ayan, napunta ka pa sa maling tao. Masyado kasing nagmamadali Takot ka bang mabakante? Sus Mio, ipahinga mo naman yung kipay mo. Walang preno niyang sabi. Wala kang magagawa. Mahal ko na yung tao Kahit pa sobrang toxic niyan, hindi ko hihiwalayan yan. Pagtatanggol ko naman. Nasa kanya na ang lahat ng kamalasan sa buhay. Isama pa ang katamaran. Lilinisin na nga lang ang sariling kalat, iuutos pa sa'yo. Alam mo, mas mabuti pa talaga yung ex mo may kwenta. Gwapo plus masipag. Yung boyfriend mo ngayon, papogi lang ang ambag. Wala pang kadiska-diskarte para maghanap ng trabaho. Puro sugal lang sa phone. Doon lang umaasa. Ewan ko ba naman sa'yo? Dismayado pang sambit ni Lilit. Sus, naiinggit ka lang kasi wala kang jowa. Sagot ko pa sa kanya. Ew, kung ganun lang din kay Jordan, wag na. Sabay niya akong inirapan. At pagkatapos, hindi rin siya nakatiis. Tinulungan niya na din ako sa pagliligpit ng kalat. Kapag ikaw umiyak-iyak dahil sa lalaki na yon, tatawanan na lang talaga kita. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, winarningan na kita. Natatawa niya pang sabi, kaya ako naman ang umirap sa kanya. Ang dami mong sinasabi. Anyway, natapos mo ba kahapon yung report na ipapacheck natin bukas kay Sir Roberto? Pag-iiba ko ng usapan. Tinatapos ko pa lang. Huwag kang mag-alala dun. Kahit late ko naman matapos. Konting landi ko lang dun, hindi na magagalit yun. Proud pang sabi niya, kaya nginiwian ko siya. Naks, ang lakas talaga ng apil sa mga matatandang panot. Hindi na ako magtataka pag na-obsesyon sa kalokohang pinaggagawa mo. Pag yan niyaya kang maging girlfriend, good luck na lang sa'yo. Sarkastiko kong sabi. Sorry na lang siya, pero hanggang tingin lang din siya. Hindi niya ako makukuha. Malandi namang sagot ng kaibigan ko. Lunes ng umaga, same routine. Papasok sa trabaho, mababad trip dahil sa walang katuturang pinagsasasabi ng team leader namin. Mabuti na lang talaga, may gusto yun kay Lilit kaya kumakalma at sumasabay sa landian ng matanda. Alam mo sir, parang bagay sa'yo yung palayaw na Rob. Kasi, bukod sa nickname na pang binata, mukha rin namang binata. Panguutupan ni Lilit. Kaya kumalma ka lang sir. Sige ka, magmumukha ka matanda niyan. Napapangiwi na lamang ako at napapakunot ang noo sa mga pambobolang pinagsasasabi ng kaibigan ko. Ganun ba? Eto kasing si Nora, pinapainit na naman ang ulo ko Pagsabihan mo nga yung kaibigan mo, katwiran ng matanda. At sinisi pa talaga ako. Bubulong-bulong kong sabi, kaya siniko agad ako ni Lilit. Nang mag-lunchtime na, dumiretso kami ni Lilit sa cafeteria ng kumpanya para kumain. Habang nagkukwentuhan, ay napatingin siya sa likuran ko habang nakakunot ang noo. Si Connor ba yon?
Takang tanong ni Lilit. Kumunot ang noo ko. Paano namang mapapadpad yung ex ko dito? Bukod sa wala na kami, sino pang sasadyain niyang puntahan dito kung sakali? Si Connor nga. Halos pasigaw niyang sabi. Lumingon ako para makita ang lalaki at gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makitang siya nga, nagtagpo ang mga mata namin. Ngunit dahil masyado akong kinabahan ay umiwas agad ako ng tingin. Leche, ang perfect niya talaga. Umayos ka Nora, papalapit siya. Dahil sa sinabi ni Lilit ay dumoble ang kaba sa dibdib ko. Halos hindi na rin ako makakain ng maayos. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili ko. Mabuti na lang dahil hindi halata sa itsura kong kabado. Kaya nang makalapit siya ay halos hindi ko siya pinapansin. Dito pa rin pala kayo nagtatrabaho? Patanong na sabi ni Connor at tumabi ng upo sa akin. Oo. Long time no see Ilang months na ba? 6 months na rin no? Masayang tugon naman ni Lilit at pasimpleng sinipa ang pako sa ilalim ng lamesa. Kaya sinamaan ko agad siya ng tingin. Bakit ka nga pala nandito? Usisa pa ni Lilit. Samantalang ako ay walang imik at tanging focus lang ay ang pagkain. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa lalaking to, kahit simpleng usap o ano. Dito rin kasi nagtatrabaho yung babaeng gusto kong ligawan. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang tingin ni Connor. Ha? Sino naman? Gulantang na tugon ni Lilit, kaya pinagtinginan siya. Pero si Gaga ay deadma lang. Natawa si Connor at napailing. Nakikita mo yung babaeng blonde ang buhok? Wika ni Connor. Yung katabi ng babaeng apat ang mata? Tanong muli ni Lilit na kinatawang muli ng isa. Yap, pagkumpirma ni Connor. Hindi ko siya kilala. Bakit sa ibang department siya? Ano ba yan? Akala ko pa naman hindi ka makaka-move on kay Nora. Dismayadong tono ni Lilit kaya hindi ko na napigilang sumagot. Ano ka ba Lilit? Hindi lang naman ako ang babae sa mundo. Depensa ko naman. Finally sumagot din. May boses ka pa pala. Pangaasar pa ni Connor. Kayo ba ng boyfriend mo Nora? Kumusta? Biglang tanong pa nito. Pilit akong umiti at tinignan siya. Maayos naman kami. Masaya. Matatag. May pagkasarkastiko kong sabi. Masaya ka dyan? Huy, wag ako. Mas masaya ka nung kayo ni Connor. Pampibida na naman ni Lilit, kaya sa inis ko ay tumayo na ako at niligpit ang pinagkainan ko. Iniwan ko silang dalawa dun at masama ang loob na dumiretso ng office namin. Pasimple ko pang tinignan yung blonde na babae bago ako tuluyang nakalabas ng cafeteria. Napasigaw ako sa inis nang makarating sa upuan ko. Wala na akong pake kung pagalitan man ako ng team leader namin na kalbo. Hindi ko alam kung saan ako naiinis. Kung doon ba sa sinabi ni Connor na may balak na siyang manligaw ng iba o dahil sa mga sinabi ni Lilit sa lalaki. Ilang minuto pa ay nakabalik na rin ng office si Lilit. Pakanta-kanta pa si Gaga. Akala mo, nasa alapaap lang kung umasta. Madalas na pala nating makikita si Connor dito Imporma niya. Ano naman kung ganun nga, di iwasan natin. Masungit ko namang sagot. Ito naman masyadong mainit ang ulo. Alam ko namang masama pa rin ang loob mo sa tao. Pero matagal na rin naman yun. Patawarin mo na kasi. Besides, yung mami niya naman talaga ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Panggagatas pa ni Lilit, kaya hindi ko naiwasang samaan siya ng tingin. Huwag mo na ngang ipagtanggol yun. Tsaka hayaan mo na siya. May iba na ngang nililigawan. Kung ano-ano pang pinagsasasabi mo kanina. Inis kong wika. Ang bitter talaga. Niniwian ako ni Lilit. Hindi ko na siya pinansin at tinuloy na ang naiwan kong trabaho kanina. Pinili kong mag-overtime kahit mag-isa na lang akong natira sa department namin. Si Lilit ay mga 6:00 nang umuwi. Nauna na siya sa akin at hindi na ako nagpahintay dahil gusto kong mapag-isa. Hindi kasi ako makapag-focus
dahil lumilipad ang isip ko sa nangyari kanina. Unang pagkikita ulit kasi namin ni Connor after 6 months. Kaya hindi ko naiwasang sariwain yung mga memories namin dati. Hanggang sa mapagod ako at namalayan ko na lamang na alas 8 na pala ng gabi, kaya nagligpit na rin ako. Habang naglalakad palabas ng building, ay tinatawagan ko na rin ang boyfriend ko para magpasundo. Pero ang leche, pinapatay ang tawag ko. Nag-text at sinabing busy siya sa paglalaro. Magta-taxi na sana ako, kaso nga lang ay may kotseng biglang pumarada sa harapan ko. Aatras na sana ako nang lumabas ang sakay nito. Ihahatid na kita, ani Connor, kaya kumunot ang noo ko at nagmatigas ako. Hindi na, susunduin ako ng boyfriend ko. Dahilan ko, para lang hindi makasabay sa kanya. Sige na, nasabi na sa akin ni Lilith na hindi ka nun sinusundo. Wika ni Connor. Napakagat na lamang ako ng pang-ibabang labi dahil sa inis. Napakadaldal talaga ng kaibigan kong yun, ang sakit sa bangs. Hindi ba magagalit yung nililigawan mo? Tanong ko naman sa kanya. Balak palang ligawan, so hindi niya pa alam. At dahil wala na rin naman akong choice, sumabay na lang ako para makatipid na rin sa pamasahe. Pagpasok naming dalawa sa kanyang kotse, ay napasinghap agad ako at tumambol ang puso ko nang bigla niya akong lapitan para ikabit ang seatbelt ko. Hindi talaga ako huminga kahit ramdam ko ang balat niyang dumikit sa balat ko. Napakasensitibo ko pa naman dati kapag malapit siya sa akin at lalo na kapag kaming dalawa lang. Para bang sinasadya niya, para lang makita ang magiging reaksyon ko. Ayun, nakangisi tuloy si Loco. Baka akalain niya na malakas pa rin ang epekto ng katawan niya sa akin kahit totoo naman. Hanggang sa maihatid niya ako sa tinutuluyan kong apartment ay tahimik lang ako. Hindi ko siya inimik at thankful ako dahil ganun din siya. Salamat, maikling tugon ko. Basta ikaw. Ayun na naman ang pilyo niyang ngisi, sabay kindat bago siya tuluyang umalis. Pagpasok ko naman sa apartment ko, ay napabugan na lamang ako ng hininga nang makitang marami na namang kalat sa lamesa, lalo na sa lababo dahil marami na namang hugasin. Pinapunta mo na naman ba dito ang mga kaibigan mo? Uminom na naman kayo? Iritable kong tanong kay Jordan. Konti lang, nagkayayaan kasi eh. Sabi ko dito na lang at may mga stock na pagkain para hindi na ako mag-ambag. Nang sinabi ni Jordan yon, ay tinignan ko agad ang laman ng ref. Ayun, tiwas ang mga pinamili kong pagkain noong nakaraang araw lang. Napahilamos na lamang ako sa mukha ko dahil sa frustration. Stress na nga ako sa trabaho, pati ba naman dito ay stress pa rin? Hindi lang doon natapos ang pagiging sakit sa ulo ni Jordan. Dahil ng mga sumunod na araw, ay may 5 kalalakihang nagpunta sa apartment ko para singilin ako sa utang na siya ang may gawa. Umabot na sa 100,000 ang utang ng boyfriend mo, miss. At ikaw ang nakapangalan na magbabayad ng utang. Wika ng isang lalaki. At anong kinalaman ng kaibigan ko dyan? Porke boyfriend niya ang may utang, siya na ang magbabayad. Bakit? Mag-asawa ba sila? Panunupalpal ni Lilith. Mabuti na lang talaga at kasama ko siya dahil nanginginig talaga ang katawan ko sa nangyayari. Wala kang kinalaman dito, miss. Si Nora lang ang kausap namin. Sagot naman ng isang lalaki. Hindi ba illegal yung ginagawa nyo? Gusto nyong isumbong ko kayo sa mga pulis. Banta ni Lilith, kaya hindi natuwa yung leader ng loan shark. Sige, magsumbong kayo nang magkasubukan tayo. Bibigyan ko lang kayo ng 1 linggong palugit. Kapag lumagpas doon at hindi nyo naibigay ang pera pati ang interes, pasensyahan tayo. Banta rin nito at ipinakita ang baril na nasa tagiliran. Nanlupaypay ako nang makaalis ang mga ito, kaya agad akong dinaluhan ni Lilith. Sinasabi ko na nga ba't walang magandang dulot yung lalaking yan? Wika pa niya. Makipaghiwalay ka na dyan, ngayon na. Sinasabi ko sa'yo, makita ko lang si Jordan, makakawawa talaga sa akin yun. Inis na wika ng kaibigan ko. Kaya naman nakipaghiwalay na ako through text. Wala na akong lakas para makipag-usap kay Lilith dahil simula umpisa pa lang naman kasi ay tama siya.
Diyos ko, saan naman kaya tayo makakakuha ng 100,000 sa loob ng isang linggo? Problemado pa niyang sabi. Hanggang sa dumaan ang pangatlong araw, ay wala pa rin kaming nahahanapan na pwedeng pag-utangan. Abay kumain ka naman, nangangayayat ka na. Puna ng kaibigan ko habang kumakain kami sa cafeteria. Sandwich at tubig lang kasi ang binili ko. Paano naman ako makakakain ng maayos? Hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit para mabayaran ang utang ng buwisit kong ex. Reklamo ko naman. Alam mo, isa na lang ang pumapasok sa isip ko. Kay Connor na kaya tayo umutang? Total mayaman naman siya. Mag-ex kayo. May pinagsamahan. Matutulungan ka nun. Suhestyon ni Lilet. Nananahimik yung tao. Hayaan na natin. Umiling-iling ako. Connor, halika muna dito. May gustong sabihin si Nora. Nanlaki ang mga mata ko nang sumigaw si Lilet. Pahamak talaga tong kaibigan ko kahit kailan. Kaya naramdaman ko na lamang ang presensya ni Connor na tumabi sa akin. Anong gusto mong sabihin, Nora? Nakangiting tanong niya. Gusto sanang humingi ng tulong sa'yo. Nabaon sa utang yung ex niya. Ngayon, si Nora ang binabantaan. Mabuti pa, kayong dalawa na lang ang mag-usap. Madaldal na sabi pa ni Lilet. Talagang pinangunahan na ako sa lahat. Pagkatapos ay iniwan kaming dalawa. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko nang makita ko ang labis na pag-aalala sa kanyang mata. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Lilet, Nora? Tanong pa ni Connor. Mariin akong pumikit. Hindi ba magagalit yung nililigawan mo? Imbis na sagutin ang tanong niya ay nagtanong ako. Wala na akong balak pang ligawan, aniya sa pirming tono. Kaya nilunok ko na ang pride ko dahil wala na akong masasagasaan. Ewan ko ba kung bakit parang nakahinga na rin ako ng maluwag sa sinabi niya. Kung pwede sana akong makahiram sa'yo ng 100,000 para mabayaran ang utang ng ex ko. Babayaran na lang kita ng paunti-unti habang tinutubuan ko na rin, sabi ko sa pakiusap na tono. Sige, pagkatapos ng trabaho mo mamaya, pumunta ka sa kondo ko, ibibigay ko ang pera. Pinanliitan ko siya ng mata dahil may hinuha akong maiba pa siyang balak. Ngunit pinagsawalang bahala ko na lamang dahil baka nag-iilusyon lang ako. Kaya naman pagkatapos ko lang ding i-revise ang report, dumiretso na agad ako sa kondo ni Connor. Unang katok, hindi siya sumagot. Nang pangalawang katok, binuksan niya na ang pinto. Naka-boxer lang siya at sandong puti na hapit sa maganda niyang katawan. Agad akong napaiwas ng tingin at parang nakaramdam ng uhaw sa katawan. Pasok ka, anyaya ni Connor, kaya parang aso naman akong sumunod. Umupo ako sa malapad na sofa na paborito naming gawaan noon ng kalokohan. Nilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng kondo niya. At bumalik sa alaala ko ang lahat ng memories naming magkasama. Kulang na lang talaga noon na ikasal kami, kaso hindi natupad dahil humadlang sa relasyon namin ng mami niya. May isa lang akong kondisyon. Hindi mo na kailangang bayaran kung sakali ang uutangin mo kapag naibigay mo. Aniya, kaya mas lalo akong kinutuban. Alam na alam ko na kung paano siya mag-isip, kung ano ang tumatakbo ngayong kalokohan sa utak niya. Pumapayag na ako. Wala nang paligoy-ligoy kong sabi kahit wala pa siyang kondisyong sinasabi. Ngumisi siya at bahagyang natawa. Kilalang kilala mo talaga ako, sabi ni Connor. Ang totoo niyan, ikaw talaga ang sinasadya kong puntahan sa kumpanya. Dinadahilan ko lang yung blonde na babae. Alam ni Lilet yun. Dagdag pa ni Connor. Tumalon sa tuwa ang puso ko. So all this time, ako talaga ang balak niyang ligawan. Ngayong nalinawan na ako sa lahat, hindi na kaya pang itanggi ng puso ko na hanggang ngayon ay siya pa rin ang mahal ko. Pinilit ko lang ang sarili kong magmahal ng iba para tuluyang makalimutan siya, pero hindi ko pala nagawa. Ayoko nang palampasin ang pagkakataong to, ani Connor at lumapit sa akin. Saksi muli ang kanyang kondo kung paano ko sinukong muli ang sarili ko sa kanya.
Kakaibang init ang lumukob sa amin na para bang kay tagal na naming ikinubli. Puno ng pananabik ang bawat sandali. Hindi ko na napigil ang luhang gumuhit sa pisngi ko dahil sa pagkamis sa lalaking to. Ang bawat galaw ng kanyang labi ay may kasamang paghingi ng tawad at pagsuyo. Ramdam ko ang pagkasabik niya. Ang pag-aalab ng damdaming matagal na rin niyang ikinulong. Hinila niya ako palapit at ang aming mga katawan ay nagdikit. Ramdam ko ang init na matagal kong iniwasan. Hindi ko na pinigilan. Sa halip, ay hinayaan kong dalhin ako ng sandali. Mainit, mapusok, parang bawat dampi ay nagpapaalab ng apoy na matagal nang nakatago sa aking dibdib. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryente sa balat ko. Ang halik ay hindi basta pagmamahal lamang. Ito ay halik ng dalawang taong nagdusa sa pangungulila at ngayoy sabik na sabik muling magmahal. Pagmulat ko kinabukasan, nakahiga ako sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay nakayakap pa rin sa akin. Mahigpit, parang ayaw akong pakawalan. Ramdam ko pa rin ang init ng gabing nagdaan. Hindi lang init ng katawan, kundi init ng muling pagtanggap at pagmamahalan. Tumingala ako sa kanya. Nakapikit pa siya, ngunit nakangiti. Hinaplos ko ang kanyang muka, unti-unti siyang nagmulat ng mata. Magsimula ulit tayo ng panibago, yung mas matatag na relasyon, mas pinatibay ng pagmamahalan. Puno ng panuno yung sambit ni Connor. Tumango ako at naiiyak ng umiti. Ngayon ay wala nang makakahadlang sa relasyon namin dahil nalaman ko mismo kay Connor na tinalikuran niya ang sarili niyang ina dahil sa ginawa nitong pang-insulto at paninira sa akin. Sa ngayon ay masaya na akong kasama na ulit siya at ipinangako ko na kahit na anumang pagsubok sa aming dalawa ay hindi na kami maghihiwalay pa.